quick lang niya nga to ang sa designing. May tamahuman ra po dayon kay para makaprosidenta sa introduction sa HTML. And then, yeah, sitemap. A sitemap is a visual tool that organizes a website's content and structure. It displays how web pages connect and relate. You can choose a project, and for the free version sa Figma kay sa isa ka project makabuhat ta na og tulo ka files for the free version. Sliton ra niyang sa kaning sa file sulod tag project. For example, diri sa kilid to lang buhat lang tag create new, and then butang lang dahil na to ang name dia anya skip lang dahil ta sa if kanang mag-adog sa mga team members mo create ra na siya diretso og project. And then after creating the project mo ingani dayon ang appearance na makita nato sa ato ang Figma, and then we will just add a file here para sa ato ang website na himuon. So we will just click, and then we will rename it, let's say sample web. Web Development 101. Diri sa left side nato is makita nato ang mga layers or ang mga names sa ato ang frames layers. First is makita nato diri sa layers. Di nato buhaton ang mga pages or mga individual designs nga ato ang buhaton. For example, magkuha ta ay maghimo ta primero is buhaton nato is ang sitemap. This one. Kung unsa ang porma sa ato ang website na mahitabo. First is maghimo tag frame. Frame is mao na ang ato ang container sa ato ang design. Ito na siyang sample kana. We'll just rename it. Pwede ka ni siya i-double click diri to rename sitemap. Para sa iyahang size, pwede ka ta mo edit diri sa right side niya. Daghang mga options diri mga settings. Can set ito ang width niya 300. To zoom in and zoom out, pwede ra ta mo pislit og control niya, scroll up or scroll down. And then para mapulihan ang atong cursor og hand nga pwede nato siya madrag-drag or balhin-balhin. If ever na natay buhaton na pud lahi diri sa tapad niya nga wireframe og prototype, pislit lang tawag space bar nya ato lang siyang ibalhin dayon. And zoom in. So for example, we will create a website nga akong buhaton is portfolio nga type nga website. So sa sitemap ato ang tan-awon lang gid kung unsa ang flow sa ato ang website. We'll just create a shape. Tapad sa frame niya is na shape. We'll click this text and then click na to dire. Then ito lang siyang butangan og header. And then we'll click again ang kaning text. Tapos we will create sa under sa header kung unsa na mga elements ang gusto nato i-butang sa header. Let's say like kung makita nako sa ganahan ko nga makita nako sa header kay naay logo. And then navigation bar. Ang uban kay magbutang na sila og
call to action button like contact us. Ang uban na ay social media na icons. Ang uban kay katong na ay announcement sa top header niya. Pero we will just make this simple. For example lang. So ganahan ko na ay logo ug na ay navigation. Then we'll make this text smaller. So nakanindot po doon yung Figma kay makita ra pud nimo dayon nimo if na-align ba siya or wala. So for example kanang naay mag-overlap na mga elements kaning shape kaning mga text kung ganahan ka na kay i-select nga specific nga element like this header or kaning logo for example nag-overlap na siya diha kana. So maglisod ka og kintahay kani pislito nimo ang navigation sa ubos. Natabunan siya sa kaning header. Matabunan siya sa header. I-click lang na nimong control. I-click nimo ang specific na kani. Ma-select na lang dahil na sa diretso. Okay. So first sa ato ang website, ganahan ta na makakita nga na header. And then ang content sa atong header is we have logo and then we have the navigation. Then after that, to make this kanang i-tidy lang na to ang design. I-click na to ni diri sa kilid under sa site mapang header na text nya i-click ang or press i-hold ang shift and then i-click po ang sa pinakaubos niya kanang rectangle na one mo yung background. And then kung ma-select na tanan ang kanang tulo, right click na lang dayon tapos group selection. And then group selection, i-double click lang ng group 1 and then i-rename lang na siya og header. And then after that, we will create another section nga gusto nato makita sa ato ang website. Nahantam nga ang website nato kay naa siya'y banner information. Mao na ang mo catch sa attention sa mosulod sa ato ang website. The banner information. So kung ginabuhat para mas makatipid sa time, ako lang ni siyang gina-duplicate and then i-rename lang din ako ang mga content sa sulod niya. Copy and paste. Ah. Ko lang ning pislit niya Control C and Control V. And then ang kaning sa ubos pulihan lang din ako ni siya og banner ako ni rename. Then para akong maisbog sa ubos ang banner, ako lang ni siyang i-highlight. And ako ang ginabuhat kay para dili na di kayo kumugamit og kaning sa cursor dili kay kurog akong ginabuhat kay pislito na nako ang shift niya arrow down para mababa na siya. And then kani since naka-group ni siya, mapislit na ko ni siya as a group katong giingon ako ganina. So para ma-select na ko ang kanang header lang gyud, akong pisliton ang control niya click ang header. And then para dili siya motakilid ako sang i-align center ang header. Then pulihan ako siya og banner or hero. Banner. Then this one also ako siyang i-center. Yeah, pulihan ako siya content kasi content akong gusto makita na ay
heading, na banner info or banner description, and then call to action button, and then for the background image, pagamian lang na ako da siya. Ano i8 parehas. So, ang makita na ko sa akong website is na header, na banner. Next ani, since portfolio man ni siya, paning copy na po na ako. Siguro about or services nako. Unsay mga services nga pwede nako mo-offer sa ako ang mga client since portfolio man ni nako. Ako na po na siyang inaog. Services. So if nga na para if mag-adjust ko padulong diri sa pikas, mapantay po siya diri sa left side nako. Akong ginabot is i-hold lang nako ang alt and then i-drag nako ning sa side niya kay para pantay pod ang sa left niya nga mo mutaas or pamubuon. That's the services. Sa services kay ganahan ko na po'y heading, hindi walay image o walay button. Heading lang o iyahang description. Then under sa akong services, mauni ang ako ang services nga main nako na content. And then after sa ako ang main na content na siya mga sub contents like ang first nako nga i-offer is web development and then SEO. Parang buhatan so ang services ako na po siyang i-copy and then butang na ko siya sa ubos. And then hindi ni masigo. Padakon sa nakong kuan. Mga 400. Let's say 500. Mga 500 ang width. Ano na lang para dili alanganin. Then ibalhin ako sa tunga kung tanang contents. And then ang first na services nga akong ibutang is SEO specialist. Nahan ko na ay kasagaran sa ginabutang nako sa mga services or mga sub niya nga mga contents is it's either na siya icon or image ang ibutang. Like dili ang akong gibutang dili for example is image lang akong gibutang. Pero pwede po na siya icon. Icon dayon heading again. And then we have info or description. And then call to action button.
service 1 SEO. And then I will just duplicate ang kani. Control C, Control V, pero this time ako siyang ibutang diri sa iyahang left side. Kaya ako ang gusto mahitabon structure kay ingani pod gyapon. Na siya heading sa services, then na info or description, and then mao na ni ang iyahang sa sub niya sa services. So pulihan ako ni siya og web development. And the same content niya nga ganahan ako makita kani sa ubos gyapon. And then just rename web development. And then i-copy na ko ni ang sa tunga akong i-copy kay para left right ra ako ang buhaton. Control C, Control V. And then shift and then arrow right to pag mapantay na gani siya sa kana magtapad ng duha isa na lang din ako ka isbugan para parehas sa pikas pod. This one will be let's say web design. I offer web design also. So same na ganan ko na icon na ay heading yan ay description niya button dayon. And then for me to know nga under siya sa services, I will just put kanang mga lines lang. Example kani isa ka line. Gikan diha kung magbuhat ko og line para straight siya, if i-click na ko na siya diha, nya pislito na ko ang shift padulong sa ubos. Isan pa unsaon ako balhin-balhin ana sa pikas diri ko to sa mabalhin na ako diri sa pikas. Straight ra gid gyapon na siya. So just so we know the connection sa iyahang main ug sa kaning mga sub niya. So na siya isa diha and then I will create pod a kanang taas gikan diri padulong sa pikas diha. And then I'll create duha ka small para so ako ra ni siyang i-group. Pangalanan ako og lines. Ibutang na ko siya ubos sa services. Sa pa may buhaton na to. Services about me. Kani ang ako ang kapihon since mao maning nasa tunga, mao man ang main jud niya. Kuha na po ni siyang kapihon. And then ibutang na ko siya sa ubos. And then ako siyang i-rename og about. So about and then sa about nako ganahan ko na ay heading description gyapon og button. Pero ganahan pud ko og naa siya image naong nako. And then after this
we'll create also a form, contact me form. Click about, then contact, heading, or heading na lang siya, heading, and then form. Kuha lang ng tanggalan ng button since under sa form kay namang gid na siya button. And then image or location, image or location ang kasagaran ginabutang dia, map, or let's say image lang sa. And then after sa contact, i-rename contact. Mo ni ang most kanang typical na porma sa isa ka website. Copy na pod ni. Then footer. And then ang under sa footer, sa ibaba. I-basic pod nga naa sa sulod sa footer kay naay logo. Logo, and then quick links. Quick links mo na ang footer navigation gyapon. Ang navigation gyapon siya pero nakalist lang siya na type. And then contact information. Unlike diri kay form man ni diri ang diri sa contact information dapat pag-abot sa footer makabalo dayon ang client or ang user kung asa mo contact. So maghatag og address, website address or ang business address, and then ang kasagaran gyud na address, email, and then phone number. And then butangan po nato siya og social media icons. I think that's it. Just a simple lang. So mo na kung gusto makita sa akong website.